Batman will go! Everybody get back! Sampung pinakamapanganib na trabaho sa militar. Ang mga nagtatrabaho sa militar ay kilala sa kanilang tapang at dedikasyon, ngunit may ilang posisyon na itinuturing na mas mapanganib kumpara sa iba. Ang mga sundalong nasa ganitong uri ng tungkulin ay madalas na nalalagay sa mga sitwasyon na nangangailangan ng matinding tapang, tibay ng loob at kasanayan. Sa bawat misyon, nakasalalay ang kanilang buhay sa mabilis at tamang pagdedesisyon, pati na rin sa kanilang kakayahang harapin ang mga hindi inaasahang panganib. Kung kaya't sa video na ito ating aalamin kung ano-ano ang 10 pinakamapanganib na trabaho sa militar na kung saan ang bawat trabahong ito ay itinuturing na pinakamapanganib at kung paano naging bayani ang mga tauhan na gumanap ng mga ganitong trabaho sa araw-araw na serbisyo. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Explosive Ordnance Disposal or EOD Technician. Ang Explosive Ordnance Disposal Technician ay isa sa mga pinakamapanganib at delikadong trabaho sa militar. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay tukuyin, hawakan at i-neutralize ang iba't ibang uri ng explosive device, kabilang ang mga bomba, landmines at improvised explosive devices o IEDs. Ang EOD technicians ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pressure, madalas sa mga combat zones at kailangang mabilis at tama ang paggawa ng desisyon upang maiwasan ang mga pagsabog na maaring magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Kasama sa kanilang mga gawain ang pag-disarm ng mga IEDs, landmines at mga unexploded ordnance o UXO na naiwan sa mga digmaan, pati na rin ang pagdeal sa mga chemical, biological, radiological at nuclear weapons. Ang EOD technicians ay sinasanay ng masinsinan, parehong pisikal at mental dahil sa likas na panganib ng kanilang trabaho. Kailangan din nila ng mataas na antas ng technical na kaalaman gamit ang mga makabagong kagamitan tulad ng mga robot at x-ray machine upang suriin at i-disarm ang mga bomba mula sa ligtas na distansya. Ang paggamit ng protective bomb suits ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon, bagaman hindi nito lubos na tinatanggal ang panganib. Bukod sa mga pisikal na banta, ang mga EOD technicians ay nasa panganib din ng pagkakaroon ng mental health issues, kabilang ang post-traumatic stress disorder. Sa kabila ng mga panganib, ang trabaho ng isang EOD technician ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan ng militar at mga sibilyan, lalo na sa mga sitwasyong may kinalaman sa terorismo at mga emergency. Ang kasanayang natutunan nila ay maaaring dalhin sa mga civilian career tulad ng pagiging bomb disposal expert sa mga law enforcement agencies o emergency response teams na nagbibigay ng maraming pagkakataon sa kanilang karera pagkatapos ng serbisyo sa militar. Number 2, Combat Medic. Ang Combat Medic ay isa sa mga pinakadelikadong trabaho sa militar dahil sa kanilang mahalagang papel na ginagampanan sa gitna ng labanan. Sila ang responsable sa pagbibigay ng pangunang lunas at paggamot sa mga sugatang sundalo habang nasa combat zone, madalas sa ilalim ng putok ng mga baril at pagsabog. Ang kanilang pangunahing layunin ay tiyaking mailigtas ang buhay ng mga sugatan at ma-evacuate sila sa ligtas na lugar para sa mas advanced na medical care. Dahil sa kanilang kalapitan sa frontline, madalas silang nagiging target ng kaaway, sapagkat alam ng kalaban na ang pagkawala ng combat medic ay makakaapekto sa moral at kaligtasan ng buong unit. Sa kabila ng kanilang pagiging hindi direktang kasali sa labanan, sila ay malapit sa panganib at madalas nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pressure at oras. Ang mga combat medic ay tumatanggap ng espesyal na pagsasanay hindi lamang sa mga kasanayang medikal, kundi pati na rin sa mga aspetong pang-combat, kabilang ang paggamit ng armas at taktika sa depensa. Kailangan nilang maging mabilis sa paggawa ng mga desisyon, lalo na pagdating sa pag-triage ng mga sugatan batay sa kalubhaan ng kondisyon upang matiyak na ang pinakamalala na mga kaso ay agad na matutugunan. Bukod sa pisikal na mga panganib, nahaharap din ang mga combat medic sa emotional stress dahil sa kanilang madalas na pakikipag-ugnayan sa mga sundalo na malubhang nasugatan o nasa bingit ng kamatayan.
minsan hindi nila nagagawa ang lahat ng kanilang dapat gawin at ang pagharap sa mga sitwasyon ng kamatayan at matinding pinsala ay nagdudulot ng posibilidad na makaranas sila ng post-traumatic stress disorder. Ang pagiging isang combat medic ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng medical na tulong, kundi pati na rin sa pagbibigay ng emotional support sa mga sundalong nahaharap sa stress at trauma ng digmaan. Sa kabila ng mga panganib, ang trabaho nila ay isang simbolo ng katapangan at dedikasyon sa pagsisilbi sa mga kasama nilang sundalo. Number 3. Infantry Soldier. Ang pagiging isang infantry soldier ay isa sa mga pinakamapanganib na trabaho sa militar dahil sa kanilang direktang paglahok sa mga operasyon ng labanan. Ang mga sundalong infantry ay nasa front lines, nangangasiwa ng pisikal na pakikidigma laban sa mga kalaban, at sila ang unang nakakaharap ng mga panganib sa digmaan. Ang kanilang pangunahing mga tungkulin ay kinabibilangan ng proteksyon ng teritoryo, pagpapatrolya sa mga lugar ng operasyon, paggamit ng iba't ibang uri ng armas, at pagsasagawa ng mga direct assault and defense laban sa mga kalaban. Bukod dito, sila ay sangkot rin sa reconnaissance missions upang masuri ang mga lugar bago ang aktwal na operasyon. Ang mga panganib na kinakaharap nila ay hindi lamang mula sa enemy fire tulad ng mga bala at explosives, kundi pati na rin sa mga improvised explosive devices, artillery strikes at mga ambush sa mga lugar na puno ng kalaban. Bukod sa pisikal na panganib, ang mga infantry soldiers ay nalalagay sa matinding physical and mental stress. Kinakailangan nilang magdala ng mabibigat na armas at gear sa iba't ibang kondisyon ng panahon, mula sa sobrang init hanggang sa nagyayelo na temperatura. Dahil dito, marami sa kanila ang nagkakaroon ng mga physical injury o mental health issues tulad ng post-traumatic stress disorder. Gayunpaman, ang infantry soldiers ay matinding pagsasanay tulad ng basic combat training at advanced individual training upang mahasa ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban at matutunan ang tactical operations. Sa kabila ng mga panganib, sila ay binibigyan ng mga benepisyo tulad ng libreng medical services, mataas na hazard pay at mga benepisyo sa pabahay at edukasyon pagkatapos ng serbisyo. Ang kanilang sakripisyo at dedikasyon ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng isang bansa na kinikilala sa pamamagitan ng mga benepisyo at suportang kanilang natatanggap. Number 4. Special Forces Operator. Ang Special Forces Operator ay isa sa mga pinakadelikado at mapanganib na trabaho sa militar na itinuturing na elite force ng anumang sandatahang lakas. Ang mga Special Forces tulad ng Navy SEALs, Army Green Berets, Army Rangers at Marine Raiders ay sinasanay para sa mga misyon na nangangailangan ng matinding physical strength, mental toughness at technical skill. Ang kanilang mga misyon ay madalas na high risk at komplikado, kasama ang direct action operations, counter-terrorism, hostage rescue, reconnaissance at unconventional warfare. Kabilang sa kanilang mga gawain ang pag-neutralize ng mga terrorist group, pagligtas sa mga bihag at pagsasagawa ng mga secret military operations, at sila ay kadalasang nahaharap sa mga kaaway o sa mga hostile na lugar. Bukod sa matinding pagsasanay sa close quarters combat, advanced firearms, land navigation at survival tactics, ang mga Special Forces Operator ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga local force sa pamamagitan ng pagsasanay sa foreign internal defense at guerrilla warfare. Sila rin ay gumagamit ng mga advanced na kagamitan tulad ng night vision goggles, high-powered firearms, explosives at communication systems na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magsagawa ng mga secret operations nang hindi nadedetect ng mga kaaway. Dahil sa delikadong kalikasan ng kanilang trabaho, madalas silang maharap sa mataas na panganib ng physical damage o kamatayan, lalo na sa mga operasyon na may kasamang improvised explosive devices at direct combat. Kasabay nito, may mga hamon din sa kanilang mental health tulad ng post-traumatic stress disorder at anxiety dahil sa tindi ng mga sitwasyong kinakaharap nila. Gayunpaman, sa kabila ng panganib, ang Special Forces Operator ay isang mahalagang bahagi ng militar at ang kanilang mga kasanayan ay nagbibigay ng malaking tulong hindi lamang sa mga defense operation kundi pati na rin sa mga humanitarian at counterinsurgency efforts. Ang kanilang mga natutunang practices at leadership ay nakakapagbigay sa kanila ng mataas na pagrespeto mula sa iba at maraming oportunidad sa larangan ng seguridad, intelligence at law enforcement pagkatapos ng kanilang serbisyo sa militar. Number 5. Paratrooper.
Ang paratrooper ay isang uri ng sundalo sa militar na sinanay upang maglunsad ng mga operasyon mula sa himpapawid gamit ang parachute upang makarating sa mga target na lugar na kadalasan sa likod ng linya ng kalaban. Ang trabaho ng isang paratrooper ay itinuturing na isa sa mga pinakadelikado sa militar dahil sa likas na mga panganib ng kanilang misyon, kabilang ang mga panganib sa mismong pagtalon mula sa eroplano at ang agarang pakikipaglaban pagkatapos nilang makalapag. Ang pagtalon mula sa mataas na altitude gamit ang parachute ay may kasamang malalaking panganib tulad ng pagkasira ng parachute, masamang kondisyon ng panahon at posibilidad na tamaan ng anti-aircraft fire habang nasa himpapawid pa. Sa sandaling makalapag, ang paratroopers ay agad na pumapasok sa mga combat operations, madalas na napapalibutan ng puwersa ng kalaban at kadalasang kulang sa sapat na suporta mula sa artillery o reinforcements. Dahil dito, ang kanilang survival ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magamit ang mga combat tactics, survival skills at teamwork upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Sila rin ay madalas na inaatasan na magsagawa ng reconnaissance o mga misyon ng scouting, pagsasabotahe ng mga strategic equipment ng kalaban at iba pang mga kritikal na operasyon na nangangailangan ng mabilis na aksyon at koordinasyon. Ang pagiging isang paratrooper ay hindi lamang pisikal na mapanganib, kundi ito rin ay nagdudulot ng matinding mental stress dahil sa mga pagsubok sa mga high-risk na sitwasyon kasama na ang posibilidad ng kamatayan o pagkasugat. Samantala, kailangan nilang magtaglay ng advanced parachuting skills, combat training at land navigation skills dahil madalas silang inilulunsad sa mga lugar na hindi pamilyar at malayo sa kakampi nilang military force. Sa kabila ng mga panganib, ang paratroopers ay mahalaga sa militar dahil sa kanilang kakayahang ma-deploy ng mabilis at efficient na nagbibigay ng malakas na suporta sa mga surprise mission o mabilisang pagkilos. Ang kanilang katapangan at dedikasyon ay nagbibigay ng inspirasyon at patunay ng kanilang mahalagang papel sa mga military force. Number 6. Tank crewman. Ang pagiging tank crewman ay isa sa mga pinakamapanganib na trabaho sa militar dahil sa kanilang direktang paglahok sa mga operasyon ng labanan gamit ang mga tangke na pangunahing target ng kalaban sa modernong digmaan. Ang mga tank crewmen ay responsable sa pagpapatakbo ng mga tangke, kabilang ang pagmamaneho, pag-operate ng mga armas at pagsisiguro na nasa tamang kondisyon ng kanilang sasakyan para sa mga misyon. Sila ay lumalahok sa mga direct combat engagements, reconnaissance missions at nagbibigay ng fire support sa infantry. Bagamat heavily armored ang mga tangke, hindi ito guaranteed upang makaligtas dahil sa mga anti-tank weapons tulad ng rocket-propelled grenades at anti-tank guided missiles na idinisenyo upang sirain ang armor ng tangke at magdulot ng malubhang pinsala sa crew. Bukod dito, ang mga tangke ay nasa panganib din mula sa mga improvised explosive devices, landmines, airstrikes at artillery fire na maaring magresulta sa pagkasira ng tangke o pagkapinsala ng mga crew. Sa loob ng tangke, nahaharap din ng mga crewmen sa mga panloob na panganib tulad ng fire hazards, shrapnel mula sa mga pagsabog at extreme confinement na maaring magdulot ng physical at mental stress. Ang pagsasanay ng mga tank crewmen ay mahigpit at masinsinan na kinabibilangan ng pag-aaral ng mga technical aspects sa operasyon ng tangke at mga tactical skills sa gunnery at navigation. Kailangan din nilang matutunan ang koordinasyon bilang isang team dahil ang matagumpay na operasyon ng tangke ay nakasalalay sa epektibong komunikasyon ng bawat crew member. Bagamat mataas ang panganib ng kanilang trabaho, ang mga tank crewmen ay binibigyan ng mga benepisyo tulad ng hazard pay, libreng medical services at mental health support. Pagkatapos ng kanilang serbisyo, sila ay may karapatan din sa mga benepisyo para sa edukasyon, pabahay at pensyon bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa tagumpay ng mga military operations. Number 7. Combat Engineer. Ang combat engineer ay isa sa mga pinakadelikado at mapanganib na trabaho sa militar dahil sila ang pangunahing responsable sa pagtukoy, paghawak at pag-neutralize ng mga explosives habang nasa gitna ng labanan, kabilang ang mga landmines at improvised explosive devices. Samantala, kilala rin sila bilang sappers. Ang kanilang trabaho ay mahalaga para sa pagpapatuloy ng mga operasyon ng militar dahil sila ang bumubuo ng mga critical structures tulad ng mga tulay at barricade sa harap ng kaaway, habang sinisiguro rin na ang mga daanan ay malayo mula sa mga explosives na maaring magdulot ng pinsala sa mga troops.
Bukod sa construction, sila rin ay expert sa demolition na gumagamit ng mga high-powered explosives upang sirain ang mga obstacle sa battlefield. Samantala, ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin sa mga mapanganib na lugar. Sila rin ay madalas na nasa frontline kung saan direktang sila nalalagay sa panganib mula sa mga sniper, mortar fire at direct combat engagements. Ang combat engineers ay sinasanay ng masinsinan sa pag-handle ng iba't ibang uri ng explosives at heavy machinery tulad ng bulldozers at cranes na ginagamit sa pag-construct ng mga defensive structure o sa pag-clear ng mga landmines. Kasama rin sa kanilang pagsasanay ang tactical skills at pagbuo ng mga plano para sa mga misyon sa ilalim ng matinding pressure. Ang mataas na level ng physical at mental stress sa kanilang trabaho ay naglalagay sa kanila sa malaking panganib ng pisikal na pinsala o kamatayan, lalo na kapag nagdi-disarm ng mga IEDs o nagsasagawa ng demolition sa mga mapanganib na lugar. Bagaman hindi sila mga full-time explosive ordnance disposal technicians, mayroon silang sapat na kaalaman sa pag-detect at pag-neutralize ng mga unexploded ordnance, kaya't nakaharap sila sa mga banta na maaring magdulot ng malawakang pinsala. Sa kabila ng mga panganib, ang mga combat engineers ay mahalagang bahagi ng bawat misyon at ang kanilang kasanayan sa construction, demolition at problem solving ay nagbibigay ng maraming pagkakataon sa kanilang civilian careers pagkatapos ng serbisyo, partikular sa mga larangan ng engineering, construction at demolition. Number 8. Navy SEAL. Ang Navy SEAL ay isa sa mga pinakadelikadong trabaho sa militar dahil sa kanilang tungkulin na magsagawa ng mga high-risk na misyon sa lupa, dagat at himpapawid. Sila ay elite forces ng militar na sinanay sa mga secret operations, direct action combat, counter-terrorism at special reconnaissance na nangangailangan ng mataas na antas ng pisikal at mental na kakayahan. Ang bawat misyon ng Navy SEALs ay kadalasang isinasagawa sa mga pinakamapanganib na teritoryo at kondisyon, tulad ng mga gera paglaban sa terorismo at pagtanggal ng mga high-value targets. Bukod dito, sila ay may kakayahang lumaban sa ilalim ng tubig, kaya sila ay bihasa sa underwater demolition at scuba diving, pati na rin sa skydiving mula sa mataas na altitude para sa mga tahimik na operasyon mula sa himpapawid. Kabilang sa kanilang mga misyon ang pag-atake sa mga strategic points ng kaaway, pagsira ng mga facilities at pagliligtas sa mga bihag na madalas isinasagawa ng may limitadong suporta mula sa ibang unit ng militar. Sila ay nahahati sa maliliit na team at umaasa sa sari-sariling kasanayan at kagamitan, lalo na sa mga remote na lugar na malayo sa reinforcements. Dahil sa likas na panganib ng kanilang trabaho, ang mga SEAL ay sinasanay sa pinakamatinding physical and emotional trials tulad ng Basic Underwater Demolition or SEAL na kinikilala bilang isa sa mga pinakamahirap na pagsasanay sa buong militar. Ang kanilang combat diving at navigation skills ay sinamahan ng expertise sa paggamit ng mga advanced weapons at tactical parachuting. Samantala, hindi lamang pisikal na panganib ang kanilang kinakaharap, kundi pati na rin ng psychological stress dahil sa mga misyon na mataas ang posibilidad ng pagkamatay o matinding pinsala. Ang kanilang kakayahang isakatuparan ang mga misyon sa ilalim ng matinding pressure at sa mga hostile environments ay isang patunay ng kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin at sa seguridad ng bansa na madalas ay may kalakip na sakripisyo at paghihirap. Number 9. Artillery Crew Member. Ang pagiging isang artillery crew member ay isa sa mga pinakamapanganib na trabaho sa militar dahil sa kanilang mahalagang papel sa mga operasyon ng labanan, lalo na sa paghahatid ng heavy firepower mula sa malayong distansya. Sila ay responsable sa pagpapatakbo ng mga malaking weapon tulad ng howitzers, mortars at rocket artillery systems na pangunahing ginagamit upang magbigay ng suporta sa infantry at tank units sa battlefield. Bagamat hindi sila direktang nasa front lines, ang mga artillery crew members ay nasa mataas na panganib dahil sa mga banta ng counter battery fire mula sa kalaban, kung saan sinusubukang tukuyin at sirain ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng airstrikes o artillery fire. Bukod dito, malaki rin ang panganib ng mga aksidenteng pagsabog mula sa mga high explosive shells na kanilang pinapaputok. Ang mga artillery weapons ay nangangailangan ng physical strength and endurance dahil sa patuloy na pagload ng mabibigat na mga bala at pagme-maintenance sa mga malalaking armas na maaaring magdulot ng physical stress or injury sa maling pagkahandle nito.
Ang mga crew members ay nagtatrabaho rin sa mga matinding kondisyon ng panahon, mula sa mainit na disyerto hanggang sa nagyayelong kapaligiran na nagdudulot ng karagdagang panganib sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Kasabay ng pisikal na panganib, ang mga artillery crew members ay patuloy ding nasa panganib ng pagkawala ng pandinig dahil sa malakas na ingay mula sa mga putok ng kanilang armas na maaring magdulot ng permanenteng hearing loss o tinnitus. Gayunpaman, upang mapagtagumpayan ang mga hamong ito, dumadaan sila sa mahigpit na pagsasanay, kabilang ang field artillery training kung saan tinuturo ang tamang pagload at pag-target ng artillery weapons, pati na rin ang fire direction control upang tiyakin na ang kanilang mga bala ay tama at ligtas para sa kanilang mga kakampi. Sa kabila ng matinding panganib ng kanilang trabaho, ang mga artillery crew members ay binibigyan ng mga benepisyo tulad ng hazard pay, free medical services at mental health support, pati na rin ang mga benepisyo para sa edukasyon at pabahay pagkatapos ng kanilang serbisyo. Ang kanilang contribution ay mahalaga sa tagumpay ng mga military operations at sila ay kinikilala sa pamamagitan ng mga benepisyo at suporta na ibinibigay sa kanila bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo. Number 10, Forward Air Controller. Ang Forward Air Controller o FAC ay isa sa mga pinakamapanganib na trabaho sa militar dahil sila ang responsable sa pag-coordinate ng mga airstrikes sa gitna ng labanan. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay tukuyin at i-mark ang mga tamang target sa battlefield at siguraduhin ang mga air units ay nagsasagawa ng eksaktong pag-atake. Ginagamit nila ang mga advanced tools tulad ng laser designators, smoke, flares at GPS upang i-mark ang mga target at maiwasan ang pagkakamali tulad ng pag-atake sa mga sibilyan. Ang FAC ay nagbibigay ng koneksyon sa pagitan ng mga ground forces at air units na tinitiyak na ang bawat airstrike ay tumatama sa kanilang target sa tamang oras at lugar. Sila rin ang nagbibigay ng battle damage assessment pagkatapos ng airstrike upang malaman kung kinakailangan pa ng karagdagang operasyon. Dahil sila ay madalas nasa frontline o madalas ay malapit sa frontline, ang mga FAC ay nasa panganib mula sa direct combat, artillery fire at mga atake mula sa ere. Kailangan nilang magtrabaho sa mga exposed na posisyon upang magkaroon ng malinaw na view sa kanilang target na naglalagay sa kanila sa mataas na panganib mula sa mga sniper at kaaway. Ang kanilang trabaho ay hindi lamang teknikal, ngunit nangangailangan din ng mabilis na pagdedesisyon sa ilalim ng matinding pressure dahil ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanila mismong kakampi o mga sibilyan. Samantala, ang kanilang pagsasanay ay masinsinan, binibigyan sila ng malalim na kaalaman sa air-ground integration, target identification at komunikasyon. Kailangan nilang maging expert sa paggamit ng mga advanced communication systems upang maiparating ang eksaktong impormasyon sa mga piloto na magpapatupad ng airstrikes. Gumagamit din sila ng mga drones at reconnaissance equipment para sa pagkolekta ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga target. Ang pagiging FAC ay nangangailangan ng mataas na physical and mental stamina dahil sa stress at panganib na dulot ng trabaho. Sa kabila ng panganib, ang FAC ay isang mahalagang bahagi ng military operations at ang kanilang kasanayan ay nagbibigay sa kanila ng malalaking oportunidad sa civilian careers tulad ng air traffic control, aviation management at emergency response coordination.